Yo mga kaboses, welcome po dito sa ating YouTube channel, and for today's video mga kaboses, pag-uusapan po natin, no? Ito po isang napakahalaga po mga kaboses na usapin dahil po kakapasok lamang po na balita, no, na ang United States of America po mga kaboses ay naglabas ho, no, ng travel warning advisory mga kaboses, no? Mismong gobyerno ho ng Estados Unidos mga kaboses, naglabas po ng babala sa kanila pong mga mamamayan, lalo na po sa mga US citizens, no, mga kaboses, regarding po sa kanilang paglalakbay dito sa Pilipinas. Sa mga kadahilanan po mga kaboses na talamak raw ho ang krimen, terorismo, kidnapping at iba pa po na mga high-profile crimes po na nangyayari po sa bansang Pilipinas, no? Magandang pag-usapan ito mga kaboses dahil ito po ay contradicting, no, mga kaboses, doon po sa statement ng ating pong Philippine National Police na bumaba po, no, ang crime rate, mga kaboses, lalo na po sa Metro Manila, no, from November 23 to 2020, November 23, 2024 to May 23, 2025, mga kaboses, ay bumaba raw po ng 23.13% ang crime rate, mga kaboses. So ito po yung tatalakayin natin at kasi po atin pong binerify, no? Nag-verify po tayo mga kaboses kung totoo ba ang report nito. Nakalagay po, breaking, the US government has issued a travel warning for the Philippines, cautioning American citizens about potential risk such as crime, terrorism, civil unrest, kidnapping, and violent crimes. The U.S. travel advisory comes amid reports of high-profile crimes in the Philippines, contradicting the authorities' claim of a 23.13% drop in Metro Manila's crime rate from November 23, 2024 to May 23, 2025. Kaya po tayo po mismo dito sa Standpoint Analysis, nagkandak po tayo ng research, no, at pumunta po tayo sa mismong website po ng travel.state.gov, mga kaboses. Ito po yung isa po itong website ng US Department, mga kaboses, kung saan makikita natin yung regarding po sa lahat po ng travels, no, at mga travel advisories around the world, mga kaboses, no. Galing sa travel.state.gov, no, US Department of State Bureau of Consular Affairs, mga kaboses, no. Nasa ang Pilipinas po, ayon po dito sa kanilang website, ay nasa level 2, no? Exercise increase caution. Mga kabos, babasahin po natin ito po mismo nasa kanilang website para talagang hindi tayo ma-fake news, no? Kasi nagtataka po tayo bakit contradicting yung report ng United States, mga kabos, at ng mismong authorities natin dito, which is talaga naman po nga nakikita natin, no, yung talamak na krimen at yung mga high-profile crimes po na nangyayari po sa timbayan. At ito po yung patunay na talagang nakakatakot ang bansang Pilipinas, mga kaboses. At syempre, para sa atin bilang Pilipino, nakakahiya ito kasi malaki talagang epekto nito sa ating ekonomiya. No, mga kaboses, kung mawawalan po tayo ng mga turista dahil po sa nangyayari sa ating bayan, mga kaboses, na hindi po ma-address ngayon ng atin pong gobyerno, mga kaboses. Ito, babasahin natin. Exercise increased caution in the Philippines due to crime, terrorism, civil unrest, and kidnapping. No? Do not travel. No? Do not travel po dito, mga kaboses, to the Sulu Archipelago, including the Southern Sulu Sea, due to crime, terrorism, civil unrest, and kidnapping. Marawi City in Mindanao, due to terrorism and civil unrest, mga kaboses. And ayon po dito sa country summary, no, sa buong Pilipinas po ito, mga kaboses, na report, terrorists and armed groups have carried out kidnappings, bombings, and other attacks targeting public areas like tourist sites, markets, and local government facilities in the Philippines. Violent crimes are also common in the Philippines, such as robbery, kidnappings, and physical assaults. Protests happen in the Philippines and could turn violent and or result in traffic jams and road closures with limited capacity of the local government to respond. Diba? Ito, mga kaboses, ito po yung nakakahiya, no? Mismo ang US po nakapagsabi
na kung meron pong mga violence, lalo na po sa protest, mga kaboses, ay hindi po kagad no, na re-resolve itong lalo na po sa traffic jams and mga road closures, mga kaboses, na limitado daw yung kapasidad ng mga local government na mag-respond. No? Ganyan po ganyan kahina ang Pilipinas. Due to the risk, U.S. government employees working in the Philippines must obtain special authorization to travel to certain areas of the country as stated below. So meron pong mga nilagay po sila ditong step by step para sa mga U.S. government employees, mga kaboses. Kabilang po dito yung mga dapat po nilang gawin kung mag-travel po sila dito sa Pilipinas. Unang-una po, monitor local media for breaking events and adjust your plans based on a new information. Avoid demonstration. Yung pag-check rin po no, ng mga travel advisories dito sa ating bansa, mga kaboses. So mga kaboses, ang travel warning na ito po ay hindi po basta-basta, no? Ito po ay hindi po ito base sa chismis, mga kaboses, at dahil atin na pong verify, verify po tayo, mga kaboses, sa mismong website po ng US, no, para po makita natin yung talaga pong lehitimong advisory, no, mga kaboses, at para ipaalam po sa inyo. Ito po ay galing mismo, no, siguro sa United States, sa masusing pagsusuri po nila na kanilang mga intelligence reports, mga kaboses, at ang masakit pa ho rito, ang advisory po, no, mga kabos, ay kasabay no, ng pagyayabang po ng ating pong otoridad at ang ating mismong gobyerno, mga kaboses, na bumaba raw ng 23.13% ang crime rate sa Metro Manila mula November 2024 hanggang May 2025, mga kaboses. Kung totoo nga di ba? Kung totoong bumaba, mga kaboses, ang krimen, bakit tila hindi ito ramdam no ng mga mamamayan, mga kaboses? Ano kayang dahilan, no? Bakit tila hanggang ngayon takot pa rin yung mga tao? Talamak pa rin ang droga, mga kaboses, at marami pa pong krimen na nangyayari dito sa ating bansa. May rape at massacre, mga kaboses, at kahit ano pa po no na mga nangyayari dito sa ating bansang Pilipinas, mga kaboses, no, ng mga high-profile crimes. Patuloy ang mga ulat ng karnap, no, robbery, holdapan, mga kaboses, at patayan, no. At isa pang nakakapagtataka dito, mga kaboses, no, hindi po naniwala mismo ang United States, no, o ang mga international community, mga kaboses, hindi po sila naniniwala dito po sa pinagmamalaki ng gobyerno natin na ito pong pagbaba po ng crime rate, mga kabos. Kasi meron po silang sarili nilang sistema, intelligence report na talagang makakapagpapatunay sa totoo pong nangyayari dito sa ating bansa, no? Na upang maprotektahan po nila yung kanila pong mga citizens, lalo na po sa mga US citizens, mga kaboses, no? So isa po itong sampal ngayon, no, ng ating administrasyon, mga kaboses, dahil habang abala po sila no sa mga papogi, mga press release, no, mga photo ops at iba pa pong mga ginagawa nila diyan na pagpapabango po ng kanilang imahe. Ngunit ang imahe po no ng ating bansa ay unti-unti na hong nasisira, mga kaboses. At sa dulo, ang kawawang mamamayan po ang apektado, mga kabos. Lalo na po sa ating ekonomiya. Siyempre, kailangan po natin no, yung turismo, mga kabos. Sino ba yung sa tingin mo ba ninyo, hindi po matatakot yung international community, yung mga mamumuhunan dito sa ating bayan, mga kaboses, kung nakikita nila na talamak yung krimen, di ba? So, apektado po tayo dyan. Lalo na po na ngayon. Sino ba yung mga investor, mga kabos, na magbibigay ng risk no, sa kanilang negosyo kung alam naman po nila na grabe po yung krimen na nangyayari sa ating bayan, no? Hindi po secured, no? Ano bang ginagawa ng gobyerno? Paano pa sila magtitiwala, mga kaboses, lalo na po mukhang contradicting po ang reports ng ating pong otoridad at yung kanila pong intelligence report, di ba? Ng USA, mga kaboses. So, ibig sabihin, meron talagang epekto ito sa ating ekonomiya,
mga kaboss, at nakakabahala po ito, no? Kasi nag-warning yung United States, mga kaboses, na mag-ingat, no? Kasi sa mga high-profile crimes na nangyayari sa ating bansa, talagang nakakabahala ito, mga kaboses. At tingin natin, kailangan na talaga, no, na umaksyon ang ating administrasyon, no? Ipakita kung ano talagang plano niya sa bayan, mga kaboses, paano po i-address ito pong talamak na krimen, no? Talamak na krimen dito sa ating bayan, droga, patayan, para po marami po ang maengganyo, no, ng mga foreign investors dito sa ating bansa, para kahit papano, mga kaboses, no, ay matulungan pong umangat ang ating bansa, mga kaboses. Tayo rin po lahat ang apektado sa lahat po ng pangyayari. Kung mahina po yung atin pong seguridad dito sa ating bayan, talagang iiwan po tayo ng mga investors, mga kaboses. At sana, no, antayin po natin kung ano po yung response ng ating gobyerno nito sa travel advisory warning na pinalabas po ng Estados Unidos, mga kabos. Kaya po, ano po yung reaction po ninyo regarding po sa ating napag-usapan ngayong araw na issue, mga kaboses, para po i-comment niyo po sa baba ang lahat po ninyo ng mga opinion, suggestion, mga kaboses, at inyong pong reaksyon. At patuloy lang po tayong makialam, no, sa mga pangyayari sa ating bayan, mga kaboses. God bless po sa inyong lahat, at patuloy po kayong mag-monitor, no, mga kaboses, sa mga bago po nating mga uploads. Please subscribe and click the notification bell para notified po kayo sa lahat po natin ng mga bagong mga updates dito po sa ating bayan. Ako po si Kaboses Wins, at ito po ang Standpoint Analysis. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, and bye-bye.